So bali trial lang pala ito mga katunying, kasi hindi ko alam kung mag-work itong ganitong diskarte para medyo mabawasan yung damo. Hindi naman natin totally matatanggal yung damo lahat mga katunying, pero at least kahit paano ay mababawasan natin. So, dahil try lang naman to, subukan lang natin kung mag-work ba. The moment of truth. Okay, anuin muna natin, dudurugin muna natin. Salandra. Wow. Ang galing, nakakamangha. Paano kayo hagis? Ano ba? Ano pala yun? Okay. Ay! Wala na, naputol na. Nakuha ko na yung tamang hagis. Up, isa, dalawa, tatlo. Oh, di ba? What's up mga katunying? Magandang umaga sa ating lahat. Syempre another day, another vlog. At welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon lang pala kayo napadpad sa aking YouTube channel mga katunying, ay hinanyayahan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa masusunod pa nating video. At for today's video mga katunying ay syempre a day in my garden na naman tayo as usual. At ngayon naman ay day off natin at mangingisda kami ni Kapeng yung mamaya. Kaya habang wala pa yung oras ng pangingisda namin at habang inaantay siya ay dito na muna tayo, gagawin natin yung ating daily vlog. At ngayon mga katunying ay meron akong naisip na gawin. Dahil sa madamo yung garden natin mga katunying, tapos pinuputol natin yung damo, tumutubo ulit. Pinuputol natin, tumutubo ulit. Eh magtatanim ko ng luya mga katunying. Kaya naisip ko na gumawa ng ganito. So sa amin tawag nito ay salandra. Tapos sa Pangasinan naman ay yakayakan kung baga. So isasalandra natin yung binungkal natin na tataniman natin ng luya doon at patatas. Ngayon, bubuuin ko na yon, nagagawin ko na lang, tataniman ko na lang ng luya dahil wala pang patatas. At meron akong pinunlang kamote dyan, pero dalawa pa lang yung tumutubo. Pero yung luya mga katunying, marami ko luya na mayroon ng tubo. At yun na lang yung tatanim muna natin habang nagantay para sa kamote. At ito yung naisip ko mga katunying, dahil kapag binungkal ko yon, mamatay yung damo. Pagkatapos ng ilang araw, ilang linggo, tutubo ulit. Kaya naisip ko mga katunying na pagkatapos kong bungkalin ay sasalandra ko para yung mga ugat ng mga damo ay matanggal mga katunying. Tapos yung mga natanggal naman nating mga ugat at damo ay itatambak natin dun sa kulungan ng pato natin para umangat ng konti yung kanilang lupa doon. Kaya ayun mga katunying, sisimulan na natin. Bali magpapakain muna tayo ng ating mga alaga, tapos pupunta na tayo doon para magsalandra habang nagantay ng oras sa pangingisda namin ni Kapengyo. Kaya tara, let's G! Medyo malaki-laki yung salandra natin. At hindi kaya ng isang tao kung tutuusin, pero kakayanin natin na mag-isa. Gagawan natin ng paraan yan mga katunying, kung paano natin gagamitin to, kasi malaki siya mga katunying. Bali magpapakain muna tayo ng ating mga alaga para nang sa ganun ay mamaya tuloy-tuloy na tayo dito sa maggawa. Tabi muna natin to. Medyo mahangin pala dito ngayon mga katingin, medyo may kalamigan. Pero syempre kahit na ganun, hindi tayo pwedeng lumiban sa paggawa ng ating mga gawain. Medyo giniginaw yung ating mga sisyo. Tumingin sa salamin, may anghel na dumating, padala ng Diyos para sa akin, upang ako'y mahalin. Kung ikaw ay masaya, sige tumawa ka, ilakas mo pa, isigaw mo pa, na mahal mo talaga. Tayo mga katunying, ilalagay na natin dito sa loob para nang sa ganun ay all goods. Hep, lumabas! Sinasabi ko sa'yo, doon! Doon! Jikan hanggang turong rumara ni Jikan.
Kamu. Pasaway ka. Yan. Mali lalagyan na natin to. Taran. Bali makahati pala sa dalawa tong pagkain nila mga katunying. Tapos ito namang natira ay para doon sa mga pato natin sa loob. Malayo yung kainan nila. Hindi ko abot. Ikat! Ah! Pare ko, umabot yung ulo ko. Hindi kasi pwedeng buksan ng malaki itong mga katunying dahil pag nakawala sila, mahirap hulihin yung barako. Talagang, ano, para bigyan sila ng privacy. Diyan sila sa loob. Yun. Balik na natin yung takip. Ngayon naman mga katunying, proceed na tayo doon sa ating gagawin. Para kahit ng papano, bago tayo makapangisda ay bawasan yung ating trabaho na gagawin sa araw-araw dito sa garden. Bali kukunin ko lang pala yung alambre mga katunying. So bali ito pala yung kakailanganin natin mga katunying, ang pliers, alambre, tapos poste na magiging partner natin sa pagsasalandra ng lupa. Para kahit hindi ko alam mga katunying kung mag-work to, pero itatry lang natin. Kasi kapag binubungkal lang natin, hindi natatanggal yung mga ugat ng damo. Pero pag sinalandra natin ay matatanggal yung mga ugat. Ikat, tabi-tabi. Naku, kumalat George. Tabi-tabi. Bale, ito yung binungkal natin nung nakaraan mga katunying. Tumubo na naman yung damo. Yan. Kaya ngayon ay lahat ng lupa nito itatambak muna natin dito sa side na to. Tapos kapag nagsalandra tayo ay dito natin siya itatambak yung sinalandra natin. Tapos ikakalat na lang natin mga katunying. Dahil madali nang isalandra yung nito, yung lupa niya dahil nabungkal ko na ito nung nakaraan. Ayun, para sumama lahat pati ugat ng Yeah. Ay. Para sumama lahat pati ugat ng salandra natin. Kasi kapag bungkal-bungkal lang mga katunying ay wala. Hindi sasama yung ugat. Malilinisan lang natin tong ating pagtatambakan ng lupa. Diba? Grabe, lupit. Saka ang alamat na wala sa libro. Yun. Tama yung mga katunying. Ganun. Sabi nga nila hindi hadlang o hindi rason ang salitang mag-isa ka lang kung kaya mong diskartehan. Sabi nga nila, kung gusto may paraan. Dahil kagustuhan ko mga katunying, kahit mag-isa tayo, kasi yung salandra natin malaki, sinadya ko talagang malaki mga katunying para hindi gaanong matagalan yung ating trabaho. So bali trial lang pala ito mga katunying, kasi hindi ko alam kung mag-work itong ganitong diskarte para
medyo mabawasan yung damo. Hindi naman natin totally matatanggal yung damo lahat mga katunying, pero at least kahit paano ay mababawasan natin. Dahil try lang naman to, subukan lang natin kung mag-work ba o kung hindi. Kung hindi man mag-work, okay lang at least. Mahalaga ay sinubukan natin mga katunying. At ayun mga katunying, itatry na natin the moment of truth. Okay, anayin muna natin, dudurugin muna natin para hindi naman agad-agad masira yung salandra natin. Okay. Baling may iwan lang dito mga katunying ay mga pino na magandang pagtaniman ng ano natin. Tapos, salandra. Wow! Ang galing, nakakamangha. Tapos, durug-durugin natin yung nandito sa taas na mga bingkol. Bali, itong mga matatanggal natin na mga ugat, mga bingkol-bingkol na matitigas, ay tatambak natin dun sa ano, sa pato. Ang tanong, paano ko ihagis? Ano ba? Ano pala yun? Okay. Tingnan nyo lang kung ang lupa mga katunying. Ayan siya. Buhaghag na buhaghag. Kaya, goods na goods to mga katunying. Galing. Tingnan ko lang. Good. Sa tingin ko ay maging okay naman ito mga katunying. Kailangan ko lang talagang mas durugin muna bago ilagay sa salandra. Medyo matrabaho nga lang pero okay lang mga katunying dahil ito lang naman ang libangan natin. Para mabawasan natin yung mga ugat-ugat ng damo. Marami nga lang siyang bingkol. So, hindi na masama. Ay! Wala na, naputo na. Ganun. Ah! Nakuha ko na yung tamang hagis. I love it. Hingal din pala. Hindi pala madali mga katunying. Pero sabi nga nila, wala naman talagang madali. Magandang exercise mga katunying. Papawis ng umaga. Marami naman tayong oras. Hindi naman tayo nagmamadali. Isa, dalawa, tatlo. Oh, di ba? Ganda na lang pagkakahagis ko. Sabi ko na nga ba, matututunan ko din to eh.
At ayun mga katunying, bali alas 7 na. At ito na yung oras na pupunta ako sa dorm nila Kapenyo para sunduin siya dahil may isda kami mga katunying. At ito yung natapos natin. Bali doon ko tinatambak yung mga bingkol. Ayun o, yung mga bingkol. Tapos dito naman yung mga pino. Tingnan nyo ng mga napakagandang lupa mga katunying. Pagtataniman natin ng luya. Ayan. Bali ito ang natira lang ay mga dahon. Pero yung mga ugat, mga bagas ng damo, ay nandito na tulad nito. Dahil ito yung mabilis tumubo mga katunying. At wala tayong partner sa pagsasalandra. Kaya ginawa ko na lang ng paraan. Yun o. Sabi nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw, may dahilan. Kaya ito yung sasalandrahin pa natin, hindi pa natin natatapos. Dahil iniisip ko mga katunying, kung dito na ba ako magtatanim ng luya or hahakutin ko yung lupa para ilipat sa ibang pwesto at itong area na to ay magiging salandrahan na lang. Kaya pag-isipan ko muna mga katunying. Pero yung ano natin sa luya kasi naka-prepare na yung patubo natin sa luya, bali ililipat na lang. Kaya pag-isipan ko muna kung saan ko talaga ito pwesto. Pero ito lang yung natapos natin. Hindi naman na masama mga katunying. Marami-rami naman na yung ating nasalandra. Kaya tutuloy natin yung mamaya pag-uwi or bukas kung kailan tayo may oras. At ngayon naman ay magpre-prepare na ako dahil pupunta na ako kay Kapenyo. Sasabit muna natin yung alambre dito. Tsaka yung ang gamit. Dahil babalikan pa naman natin yan mamaya mga katunying. Kaya ngayon ay magpipitas muna ako ng kamatis. Tapos yung sibuyas kukuha din ako dahil magluluto kami ni Kapenyo sa ilog. Ngayon naman mga katunying, samahan nyo kung mamitas ng kamatis. Kasi marami ng hinog yun. Halos hinog na lahat. At pipitasin na natin yan lahat mga katunying. Ating mahiwagang palanggana. Lagay ng itlog, lagay ng kamatis, lagay ng mga na-harvest natin dito sa ating garden. Mabali pa hinog na lahat mga katunying. Kunin na lang natin tong plastic dahil magagamit pa natin to sa mga susunod na kabanata. Okay. Yan o. Yan pa sila, ang dami o. Tapos kukuha tayo ng sibuyas. Pipitasin na natin to lahat mga katunying, yung mga hinog. Dahil tapos mag-iwan tayo dyan sa dorm ng konti. Tapos the rest ay dadali na natin. Kasi kung hindi man namin magamit ni Kapenyo sa ilog, ay pwede niyang gamitin. Kung gusto niya magluto ng kamatis, ay meron siya. Dahil next time mga katunying, susunod nating asikasuhin o ano ay yung ating pagtataniman ng kamatis na malalaki. Yun yung ating isusunod na pagkakaabalahan. Pero sa ngayon ay dito na muna tayo sa mga kailangang unahin. Ito na yung ating napitas mga katunying. Tapos kukuha lang tayo ng sibuyas. Ano kaya dito? Ito. Yakut! Grabe makapit. Kunin natin tong yung mga papatay na. Yung dalawa. Diba? Pag gusto natin magluto, punta lang tayo sa garden. Meron na agad. Basic. Kaya ayun mga katunying, bale magpre-prepare na ako dahil alis na ako. At may isda kami ni Kapenyo. At ito na yung ating nadikwat dyan sa ating garden para dalhin at gamitin sa ilog mga katunying. Para sa ating pagluluto. Dahil magka-catch and cook daw kami ni Kapenyo. Kaya hanggang dito na lamang muna ang update sa aking munting garden mga katunying. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta sa akin at sa aking mga nakakasama. Mag-iingat po palagi mga katunying, and God bless po. Bye bye!